Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, 1 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Gantoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Oktubre taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Sakay pa rin po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa tanggapan po ng Department of Agriculture. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Sunny Cos mula naman sa Houston, Texas. Sunny, magandang umaga sa iyo. Para ihatid niya mamaya po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Binigyan din ng Malacanang na hindi pa rin makatatakas sa posibleng pananagutan sa resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico sa gitna ng ginagawang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi makakaiwas si Ko sakaling may magsampa ng kaso laban sa kanya. Kaya naman nananawagan ng palasyo sa dating congressman na harapin na lamang ang mga ipinaparatang sa kanya sa mga issue ng budget, insertions at flood control projects. Kung nababanggit ng kanyang pangalan, definitely dapat niya po itong sagutin. Dahil kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Hataw Balita ngayon. Maaring maglabas naman ng arrest warrant order ang Senado laban kay resigned Congressman Elizalde kung hindi ito dadalo ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y kung hindi dadalo ang dating mambabatas sa patawag na pagdinig ng komite upang bigyan linaw ang mga issue kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Inihalin tulad ni Senator De La Rosa ang sitwasyon ni Ko kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo nang pauwiin ito dahil sa arrest order mula naman sa Senado. Sa ngayon, wala pa ring tiyak na impormasyon kung nasaan ngayon si Ko. Sa kanya namang nakalipas na pahayag, iginigiit nito na wala siyang kinalaman sa korupsyon. Right means guilt. Kasi kung inosente ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Harapin mo. Hindi mo maiwasan mag-issue ng tao. Bakit ka umalis? Bakit ka lumayas? May kasalanan ka ba? Hataw Balita ngayon. Naniniwala naman si Cebu Representative Juke Frasco na hindi dapat mabura na ang pagbibitiw na resigned Congressman Elizalde ang umano'y mga krimen ito o maabsuelto ang ako, Bicol Party List na bihikulo umano ng mga pang-aabuso. Kaugnay ito ng mga alegasyong na kinabang si Ko sa mga kontrata sa gobyerno na nakuha ng construction firm na inuugnay dito. Ayon kay Congressman Frasco, bagaman nagbitiw sa pwesto si Ko, nananatiling nakapwesto, may benepisyo at kapangyarihan ang ako, Bicol Party List, na para baan niyang walang nangyari. Hindi niya ito accountability at bagkos ay impunity. Paraan niya maprotektahan ang integridad ng Kamara, dapat humarap din sa investigasyon, sanction at kung kinakailangan ay disqualification ang ako, Bicol Party Lists. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na may standing order ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga chopper na nakarehistro sa mga kumpanyang may kaugnayan kay resigned Congressman Elizalde. Ayon sa kalihim, nakatanggap sila ng impormasyon na tinangkang i-deregister ang 3 chopper na nakarehistro sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Ko.
Ang mga chopper na ito ay kasama sa mga air assets na ipinapa-freeze ng DPWH Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kaya yun dinidiregister ay may plano silang ibenta. Dahil hindi mo maibebenta at hindi maibibili, mabibili ng gustong bumili nun kung hindi i-register sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-register. Hataw Balita ngayon. Inihahanda na ng kampo na mag-asawang Pacifico at si Zara Diskaya ang supplemental affidavit para sa mga karagdagang pangalan na isinasangkot naman sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, legal counsel ng mga Diskaya, na nag-tell-all na ang mag-asawa nang dumalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure kahapon. Bukod kay ICI, handa rin niya ang mag-asawang Diskaya na mag-tell-all saan man sila ipatawag na pagdinig o investigasyon. We will have a supplemental affidavit. So magdadagdag kami ng mga pangalan doon. In due time, mga lalabas yun. Na hindi nasabi sa Senate, sir? Yes, and in Congress. Sir, would you be able to name names? Wag na, nasa affidavit na yun. How high is the highest person in the list? Same with the affidavit. Hataw Balita ngayon. Hihintayin ng Commission on Elections ng COMELEC ang sulat mula sa House of Representatives kaugnay ng nabakanting posisyon dahil sa pagbibitiw ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, kailangan ito para makapagproklama ng papalit kay Ko. Paliwanag pa nito, bahagi ng proseso na kilalanin muna ng Kamara ang pagbibitiw ni Ko kasunod ng Declaration of Vacancy o sa HOR. Ang inaasahang ipoproklama ng komisyon ang number 3 nominee na si John Franz Norbert Joselito Chan, batay sa listahan ng mga nominee na isinumiti ng grupo ng 2025 elections sa Commission on Elections. Sapagkat katulad din ng natatandaan ng lahat kapag kami namamatay, halimbawa, na miyembro ng House of Representatives, kinakailangan may opisyal na deklarasyon ang House of Representatives patungkol sa vacancy na na-create dahil sa pagkamatay ng mismong naturang miyembro. Kung ito ay nag-resign, kinakailangan may deklarasyon din upang mag-trigger ng tinatawag na pagpuno o paghalinhin o pagpalit ng mismong nag-resign. Hataw Balita ngayon. Kumilos ang mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group para hanapin ng dating general o general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na si Royina Garma at 4 na iba pa. Ito'y matapos na maglabas ng warrant of arrests. Ang Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279 kaugnay sa kasong murder at frustrated murder. Ipinag-utos na rin ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagbuo ng tracking or tracker team para matagpuan ang 5 suspects sa pamamaril kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at driver nito noong July 2020. Ayon kay CIDG National Capital Region Chief Police Lieutenant Colonel John Giagi, mas mapapadali ang paghahanap sa mga ito kung mayroon tracking team na nakatutok sa kanila. Hanapin natin, we will do manhunt operation regardless of status, regardless of position. Hindi naman po natin doon tinitingnan. Ang sinasabi nga doon ng korte is to any officer the law to locate, arrest, di ba? Enforce the warrant of arrest na sinasabi ng korte. And that's one thing that we will do. Hindi natin tinitingnan dito kung o naging official ba siya. He was a former government official. No. As long as there is warrant, we will enforce it. Hataw Balita ngayon. Itinanggi naman ng Manila Police District ang umano'y pambubugbog o Manila Police District ang umano'y pambubugbog sa loob ng kulungan sa Person with Disability o PWD na nag-viral sa protesta noong September 21. Ito ang lalaking sumama sa protesta na nananawagang ibaba ang presyo ng street foods at nahuli ng pulisya.
Ayon sa grupong karapatan, sinaktan ang PWD habang ito ay nasa loob ng kulungan. Noong Lunes, nakalaya na ito at nakasama na ng kanyang ina. Kung merong sinasabi nilang pag-abuso sa aming hanay, patunayan nila ito at hindi ito kukonsultihin. Ang sa atin lang dito nakakalungkot kasi nga ginagamit lang nilang propaganda ito. Hataw Balita ngayon. Sisimula na ng National Food Authority o NFA ang pagbili ng storm damage palay mula naman sa mga magsasakang direktang sinilanta ng bagyo kapag nailabas na ang executive order. Ito ay upang matulungan ang mga magsasaka na makaiwas sa pagbagsak ng presyo ng palay at pananamantala ng ilang private trader tuwing may kalamidad. Tiniyak naman ng NFA na hindi bababa sa single digit ang gagawing pamimili ng ahensya sa mga nasirang palay na taliwas naman sa pamimili ng mga private traders kapag ganitong bagyuhan. Pero hindi nila dapat umasa mga magsasaka na pareho pa rin ang presyo nito sa maayos na kalidad ng bigas. Pag sinabi nating storm damage palay, hindi po yan kasing presyo ng regular na palay na binibili natin at 17 and 23. In fact, ang malaking tingin namin, kanya meron nakaka-experience na sinasabing 7 pesos, 8 pesos per kilo ng palay. I think those are majority storm damage palay. Kasi ang mga trader, negosyante yan eh. Hataw Balita ngayon. Kinwestiyon naman ni Senator Erwin Tulfo ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways na nadidelay. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works kahapon, ipinunto ng senador na dapat munang resolbahin ng DPWH ang issue sa right-of-way upang hindi maantala ang mga ginagawang proyekto. Ayon sa DPWH, isa sa cause of delay ay ang right-of-way issue o hindi agad nababayaran ng gobyerno ang lupang dadaanan ng proyekto na pag-aari ng pribadong sektor o individual. Di po ba dapat bago gawin yung proyekto, siguraduhin na okay na, wala na tayong issue sa right of way dahil may pambayad naman tayo. But how come nagiging issue ito at tumitigil ang proyekto because of the fact na sasabihin natin na may nagre-reklamo? Di po ba dapat kausapin na o bayaran na yan kung sino may-ari despite the fact this is a government project? It says here that limited right of way budget allocation, one reason, and corporate land ownership issues. We have deficiencies in claimant documentation, expropriation proceedings that takes time. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Sonny Cos mula naman sa Houston, Texas. Sonny, magandang umaga po. Magandang umaga, Ma'am Annie at mga kasambahay. Dahil sa agresyong ipinakikita ngayon ng Russia, partikular na itong huling panghihimasok nito sa airspace ng Poland, maituturing na nawala na umano ang kapayapaan sa Europa. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Wala man sa digmaan ngunit wala na ring kapayapaan sa Europa. Ito ang naging pahayag ni German Chancellor Friedrich Merz sa gitna ng nangyayaring tensyon at patuloy na agresyong ipinakikita ng Russia hindi lang sa Ukraine kundi maging sa karatig bansa nito. Inilarawan ni Merz ang pag-atake ng Russia sa Ukraine bilang isang digmaan laban sa demokrasya at kalayaan. Inihayag din ng German leader ang layunin ng Moscow na sirain o pahinain ang pagkakaisa ng mga bansang kasapi sa European Union. Dahil dito, sinusuportahan ni Merz ang plano ng European Union na gamitin ang mga frozen asset ng Russia para ponduhan ang depensa ng Ukraine sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Kung matutuloy ang plano, maaring hindi na kayanin ng Russia na ponduhan ang digmaan na posibleng magpahina sa ekonomiya at kakayahan nitong ipagpatuloy ang digmaan laban sa Ukraine. James Hilario, humahataw sa balita ngayon.
Libo-libong manggagawa sa iba't ibang public sector sa New Zealand ang nakatakdang lumahok sa inoorganisang pinakamalaking welga sa kasaysayan ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Isang malawakang kilos protesta ang planong isagawa ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa sa New Zealand sa October 23. Inaasahang lalahok nito ang nasa 36,000 na miyembro ng New Zealand Nurses Organization. Gayon din ang mga primary school teachers, principals at support staff na may 40,000 unionized members. Kinumpirma naman ni Public Service Association o PSA National Secretary Fleur Fitzsimmons na sasama ang tinatayang 13,000 na allied health workforce at mental health nurses sa naturang protesta. Samantala, nagpahayag ang New Zealand Professional Firefighter Union na hindi sila sasali sa welga, subalit tiniyak nito ang pagsuporta sa kanilang ipinaglalaban. Layunin ng coordinated protest na ito na iparating sa pamahalaan na kailangan nitong maglaan ng sapat na pondo para sa mga pampublikong serbisyo at kompensasyon sa mga public workers. Kung sakaling matuloy ang malawakang kilos protesta na ito, inaasahang magdudulot ito ng pansamantalang pagtigil ng ilang serbisyo ng pamahalaan, partikular na sa health sector, at maituturing itong bilang isa sa pinakamalaking strike sa kasaysayan ng New Zealand. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Depensa at seguridad ang magiging pundasyon ng foreign policy ng Canada. Ito ang pahayag ni Canadian Foreign Minister Anita Anand sa ika-80 United Nations General Assembly. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Inilatag ni Foreign Affairs Minister Anita Anand ang international priorities ng Canada sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly. Aniya, nasa ilalim ng banta ang UN dahil sa mga kapangyarihang nagsasapanganib sa kaligtasan at kaunlaran. In the face of these stark realities, retreat is not an option. Canada will not turn inward. Canada will work to reform and strengthen multilateral institutions such as the United Nations so that they are more resilient and more effective in meeting the challenges of today and tomorrow. Tatlo ang saligan ng foreign policy ng Canada ayon kay Anand. Una dito ay defense at security, kabilang ang dalawang military alliance ng bansa, ang North Atlantic Treaty Organization o NATO at North American Aerospace Defense Command o NORAD. Ang ikalawang saligan ay ang economic resilience kung saan hinimok nito ang mga bansa na makipagnegosyo sa Canada. Prioridad ng bansa ang pagpapalawig ng kalakalan, pagpapalakas ng supply chain at pagiging katiwa-tiwalang trading partner. Ang ikatlong haligi ng polisiya ng bansa ay ang pagpapalawig ng core values gaya ng demokrasya, diversity, gender equality, pagprotekta sa kapaligiran at pakikipagtulungan sa mga katutubo ng Canada tungo sa kaunlaran. Isang pagtanaw sa pulisiya ni Prime Minister Mark Carney ang naging pahayag ni Anand. Nitong Marso, sinabi ni PM Carney na balak niyang palawigin ang taunang budget ng defense ng $1 bilyon. Ito ang pinakamalaking budget sa loob ng 70 taon. Idinagdag ni Anand na patuloy naman ang suporta ng Canada sa Ukraine. Nanawagan din ito sa Israel na protektahan ang mga sibilyan sa Gaza, iwasan ang mga ospital sa pag-atake nito at payagang makatawid ang mga tulong. Canada is committed to leaving future generations not only a safer, more prosperous, more inclusive, and more peaceful world, but also a more sustainable one. And Canadians are rising to the challenge. We will work toward a world where prosperity is shared, security is collective, and peace is lasting. This is Canada's pledge in this era of geopolitical challenge and change. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Tuloy na isinasagawa ng ating mga embahada para sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo.
Kabilang narito ang passport services, notarial at civil registry services at marami pang iba. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Isang consular outreach mission ang isasagawa sa Little Rock, Arkansas. Magsisimula ito sa October 4 to 5 sa West Central Community Center. Kabilang sa mga serbisyong maaaring ma-avail ng ating mga kababayan ay ang passport services, dual citizenship, notarials at civil registry services. Para sa kumpletong impormasyon at link para ma-secure ang appointment, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate General sa Houston sa facebook.com/PH in Houston. Naglabas naman ng listahan ang Philippine Embassy sa Egypt para sa mga ready for release ng mga pasaporte. Makikita ang listahan sa bit.ly/CairoPE release PPT at maaari rin mag-schedule ng appointment sa bit.ly/CairoPE appointment. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo sa pag-claim ng inyong new passport. Magkakaroon naman ng Embassy on Wheels sa Alcobar, Saudi Arabia mula October 10 to 11 sa Continent Suma Hotel, Alcobar. Ang mga aplikante para sa passport renewal ay kinakailangan mag-book ng appointment sa passport.gov.ph. Maaari rin mag-walk-in ang mga kababayan natin nangangailangan ng serbisyo sa notarials at civil registry. Pinapayuhan ng ating mga kababayan na magdala ng sapat na cash dahil ito lamang ang mode of payment sa mga araw na ito. Samantala, sarado ang tanggapan ng Philippine Embassy sa Singapore sa October 20 at 31 batay sa inilabas nitong holiday closure notice. Ito ay alinsunod sa declared official holiday sa Singapore at sa Pilipinas. Gayunpaman, maaari pa rin makipag-ugnayan sa embahada para sa emergency cases sa pamamagitan ng contact numbers at email address na makikita sa kanilang Facebook page na facebook.com/PH in Singapore. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Houston, Texas, ako po si Sunny Cos. Magandang araw po. Hataw Balita Ngayon. Maraming salamat, Johnny Cos and Ms. Lynn Perez. Samantala, ngayong umaga, makakapanayam natin ngayon si Ginoong Unicols A. Manalo, Assistant Secretary for Operations ng Department of Agriculture upang pag-usapan ang emergency aid response ng Department of Agriculture tuwing may kalamidad. Magandang umaga po sa inyo, Assistant Secretary Unicols Manalo. Maraming salamat muli sa pagbibigay daan nito sa Hataw Balita. Sa inyong programa. Maraming salamat po. Okay, para makarami tayo. Asek, ang unang tanong namin ay, mayroon ba tayong response mechanism, support system para doon sa mga biktima po ng kalamidad? Ano po yung agarang ginagawa ng Department of Agriculture para tulungan ang mga magsasaka at mangingisda na apektado ng kalamidad? Maraming salamat po, Ms. Ani, sa katanungan. No? Well, ang Department of Agriculture po ay meron kaming tinatawag na Disaster Risk Reduction Management Operation Centers. Under po yan sa aming opisina, no, sa operations. Ito po ay nakipagtulungan sa ating mga ahensya ng gobyerno na involved sa forecasting, lalo na po ang DOST Pag-asa o kaya naman po ang DOST FIBOX. At pati na rin po ang ating yung pinaka-unit na mandated sa national government, ang National Disaster Risk Reduction Management Council na headed by the Department of National Defense and the Office of Civil Defense. Ano po. So dito po kami sa, kung titingnan natin, dito kami sa prevention and mitigation and preparedness. Hindi po kami sa response, no? Ang response po under the NDRRM thematic pillar ay ito po yung mga ahensya ng gobyerno, ito po yung ating DSWD, ang ating po mga kapulisan, of course ang ating hanay ng militar, andyan din po ang ating DOE. Kaya nga po nakita natin itong nangyari nakaraan linggo dito po sa damage na dulot ng bagyong Opong, no, sa Masbate. Andun na po sa ground ang ating mga ahensyang nabanggit ko po. Pagkatapos mong ma-assess ito, dito lalo po kami dito papasok, no, dito sa rehabilitation stage. Kaya po nakita natin yung pinapamahagi ng ating Pangulo nung bisita niya po sa La Union at sa Cagayan nung nakaraang linggo, kasama po ang aming kalihim si Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. ay ito po ang mga binhi, mga pataba,
mga gamit sa pagsasaka. Kasi po, once na ma-ready na po uli na silang magtanim, ito po ang naibibigay nila. Pati na rin po ang aming yung crop insurance as well as yung isang loan program namin, yung Survival and Recovery Loan Program. Ito po ay 25,000 pesos kada farmer na zero interest at payable po in 3 years. Okay. So, mga kasambahay, let's clarify this. I want to get the whole picture as much as possible. Halimbawa po, ASEC, yung mga naapektuhan ng mga magsasaka, mga mangingisda ng kalamidad, they cannot get right away a financial assistance from the Department of Agriculture because what you're saying na wala kayo doon, hindi nyo ito roll. Prevention and mitigation kayo. Of course, nakalatag yung mga kakailanganin para sa rehabilitation. But let's clarify this once and for all. They cannot get an outright assistance from your office? Ang ulitin ko lang po, nabanggit ko kanina, ang ating pong mga magsasaka at mga mangingisda ay kahit nating mag-enroll sa ating crop insurance. Kahit po yung mangingisda, nag-i-enroll po dito sa crop insurance o sa PCIC. Ito po ay kada taniman, of course yung ibang mga farmers na gustong mag-cover nung kanilang sakahan na kahit sa buong taon, pwede naman po at meron naman pong programa na pero sila po ang nagbabayad. Ito pong binabanggit ko, pagkatapos po ng kalamidad, ina-assess pa po kasi yung damage at yun po ang ipinamimigay natin. Ang pwede po nila na ma-access ay yung tinatawag nating Survival and Recovery Loan Program, yung 25,000 nga po kada farmer. Ito po ay binavalidate at kung mavalidate po agad, ito po ay naibibigay po na cash sa ating pong mga magsasaka. Yun po lang, ma'am, ang pwede kong may-share. So, meaning to say, doon sa mga magsasaka, kung mag-start ka magsasaka, kailangan mag-enroll ka na muna sa crop insurance. In case of calamity, sila ang sasagot. Okay. You made mention also of the Survival and Recovery Program, and then you can get to 25,000 pesos. After the assessment, may I ask this question po, ASEC? At this point po ba, mayroon na tayong mga nakulate na mga information kung ilan ng mga magsasaka na naapektuhan, mga mangingisda na naapektuhan, and right away nabigyan sila nitong Survival and Recovery Program ng DA? Magandang tanong po yan. Thank you po. Sa talaan po kasi ng naibigay sa amin, ito po ay combined effect ng Abagat, ng Mirasol, ng Nando, at ngayon po yung Opong. Patuloy pa rin po kami nakakatanggap ng mga report galing po sa ating mga partner local government units that are affected. At ito po ay binabalidate pa rin po ng ating mga tanggapan. Ang total affected po, dun sa latest bulletin namin na nilabas nung Sabado, ay nasa 67,000 affected farmers, and of course fisher folks. Pero majority po dito ay nasa rice, yung mga nagsasaka ng palay. At karamihan po dito ay galing sa probinsya ng Cagayan at sa probinsya ng Ilocos Norte. Base po dun sa report na ibinigay sa amin, ang naka-ready po namin, dun sa kabuuan na sabihin natin na pag na-validate ka na talagang naapektuhan, nasa 237 million po ang readyng ipamahagi ng ACPC under the SURE loan program po. So sa ngayon po, hindi pa kami nakakatanggap ng report kung may nabigyan na po doon sa SURE program. Okay. ASEC, doon sa Survival Recovery Program, syempre po kailangan nila ito, especially doon talaga sa mga apektado. How fast po ito na napapacilitate, and then what are the requirements para agara na makuha nila ito? Kung may pagkaantala doon sa mga report na yan, paano natin ito mapapadali? Because as much as possible, they need early recovery. Right after the calamity, gusto naman nila talaga makarecover agad. So kung mayroon delay doon sa mga reporting, paano po natin ito mapapabilis? Gandang tanong po yan, ma'am, Kasi bago nga po ito, of course, hindi naman po natin tayo, dun lang tayo nagkakaroon ng ugnayan sa ating mga farmer association and even sa local government units. Meron po kaming ongoing na pag-update o pagre-register ng ating RSBSA o yung Registry System for Basic Sector in Agriculture. At ito po ay datos ito o database ito na kung saan nagtatala kung saan itong mga farmer na to, sino po ba ang
nagsasaka dito, o even yung sa coconut, even dito sa hanay ng mga mangingisda. So may listahan na po. Kaya mabilis naman po na babalidate. Ang ano lang po dito is may ready rin pong, yun nga, yung nabanggit kong amount kanina, ready po ito at may mga bawat region po ay may partner po tayong financial conduit ang ating ACPC. Yung experience ko po nung nagkaroon ng El Nino effect, no, within 1 week ay pagpunta namin doon sa kaso nung sa Mindoro, nung pumunta kami during El Nino, nakapagbigay na po kami nung cheque at yung iba po cash mismo. At naalala ko po, nabigay din po ang ating Office of the President nung assistance sa ating mga farmers and fisher folks and families na affected, yung tinatawag na presidential, yung PAF po, ay ito po ay cash din po na ipinamimigay sa ating mga affected mga kababayan. Okay. Wala bang po bang lumalapit na mga farmers sa inyo, mga mangingisda na hindi pa kami nakakakuha dahil may mga problema kami so far? At yung 237 million na inirelease nyo po, mayroon na kayong idea kung ilan ang nabawas dito? Kasi yun ang magiging sukatan natin kung ilan ng mga magsasaka ang maaaring natulungan na agad-agad po. Mula nung Sabado dun sa bulletin, hindi pa po kami nakatanggap ng report kung ilang family na o ilang affected farmers and fisher folks na ang nakapag-avail po. Okay. So, base sa experience nyo po, ASEC Manalo, ano yung kalimitan nagiging problema ng mga farmers natin? Every time na mayroon tayong kalamidad at dun sa kanilang early recovery na ninanaas nila, ano yung kanilang mga na-encounter na problema na nais na tutukan ng Department of Agriculture? Una po, nabanggit ko kanina, nandun kami sa preparedness and prevention, mitigation stage. Una, nagbibigay, ang sinasabi namin sa ating mga kababayan, titingnan usually ang ating advisory, lalo na sa ating nanggagaling sa DOST Pag-asa, lalo ng mga ganitong panahon. Kasi po, sinasabi natin, naka-prepositions naman po ang mga binhi, ang mga inputs na maibibigay ng aming kagawaran. Pero po, sinasabi rin po namin sa kanila na titingnan din po kasi kung may mga paparating kalamidad, at pwede nating makita kung kailan, base dito sa mga advisory, kung pwede, ilikas o ispasiguro na po ang ating mga gamit, tatanim o seed reserves, even po ang ating mga makina, at even po ang ating mga alagang hayop kung pwede po itong mailikas sa mas mataas at siguradong lugar para po nalilimit natin yung damage. Kung pwede na pong maani ang ating mga halaman o ang ating mga tinanim na crops, ay anihin na po kung pwede nang maani. Sa ngayon po nakikita naming kumbaga issue sa ating mga kababayang magsasaka ay yun po talagang pag ang kanilang lugar ay medyo naapektuhan ng mas matindi, ang kanilang mga halaman ay nababad ng mas matagal, ito po ay dinideclare na natin na totally damaged. At pakikipagtulungan po ng ating mga staff sa Regional Field Office, ang ating mga staff din sa ating mga partner local government units, ay maisiguro at ma-assess po agad na itong lugar na to ay totally damaged. At kung pwede po itong maipasok na agad dun sa rehabilitation phase. Una po, titingnan natin paano po ba madidrain out agad yung tubig na yung bina sa lugar. May kipagtulungan po tayo sa ating DPWH, sa ating National Irrigation Administration. Kaya nga po ang isa ring hakbang na isinusulong natin, lalo na dun sa preparedness, is linisin ang ating mga irrigation canals para po mabilis ang daloy ng tubig. Kung bumahaman, sana mas mabilis ang pag-drain. Ito po yung mga hakbang na isinusulong po natin. Okay. Paano nyo po tinitiyak na agad may pamamahagi ang tulong ng DA? Lalo na po doon sa mga lalayong lugar na lubhang naapektuhan ng sakuna. Yun po, ito po ay sa pakikipagtulungan natin sa ating local government partners. At yung iba po talagang hindi na ito kumbaga mahirap. Nandyan naman po, again, yung clearing na ginagawa ng ating DPWH at ang ibang sa ibang lugar ang ating local government partners. Minsan nga po, pag talagang mahirap ng pasukin, nakikipagtulungan din po tayo sa ating mga military, sa pagki-clearing ng mga debris
dun sa mga malalayong lugar. Okay. Lately po, meron tayong mga napapanood, nababasa na may mga umaaray na mga magsasaka right after the calamity dahil itong mga private traders ay nagte-take advantage na naman. Namimili sila ng napakamurang bigas, 10 to 11 pesos. Paano nyo po napiprevent niya na wag naman samantalahin itong mga abusadong rice traders na ito, mga private traders po, Asek Manalo? Salamat po dun sa tanong, ma'am, no? Yun nga po ang na-receive natin over the weekend at nababahala nga po ang ating kalihim, pati na rin po ang ating Pangulo. Ito po ay nire-request namin na ma-validate ang ating mga partners sa baba, lalo ang ating local government units kasi sila naman po ang nandun sa baba. No? Sino po ba saan po ba nangyari? Nakikita naman po natin sa mga balita at tinitingnan natin kung ano pong klaseng palay ang sinasabi na nabili ng ganitong halaga. Yun nga pong report na nakuha namin ay as low as 5 pesos per kilo. Pero nakita po natin yung ibang nire-report, talaga pong nababad yung palay nila at kung i-dry at igigiling ay medyo talaga pong pwede lang po siguro nating maipakain sa ating mga. Pero yung iba naman pong report na sinasabing maayos pa yung palay at binibili ng masyadong mababa, yun po ang tinitingnan natin kasi yun po ang pwede natin sabihin na nananamantala na itong ibang mga kababayan natin sa ating mga kababayang magsasaka. So right now, parang lumalabas na chismis lang po yun, na wala pa tayong mapatunayan na mga nag-take advantage ng mga private traders po, Asek Manalo? Hindi naman po siguro na sinasabi nating chismis kasi nakikita natin sa mga social media. Ang importante lang po dito ay ma-validate natin, no? Kung saan po ba talaga at para ma-determine natin kung sinong mga traders o sino yung mga nananamantala sa ating mga kababayan. At this point po, Asek Manalo, anong gusto niyo pong iparating na impormasyon o panawagan sa ating mga kababayan, especially yung mga nabiktima po ng mga kalamidad lately, itong Nando at iba pa po, na hindi pa nakakatanggap o wala pa silang nakukuhang tulong, yung sinasabi natin na survival recovery program na dapat nila naman i-process dahil nakahanda naman yun. Kung may mga problema sila sa mga requirements, paano nyo sila matutulungan? And at the same time, doon sa mga traders na nagte-take advantage, ano po yung gusto nyong may warning ba kayo na gustong bigyan ng daan? Ganun din, kung mayroon mga bilin ang ating Secretary ng DA, si Secretary Chu Laurel, please go ahead po, Asek Manalo. Thank you. Salamat po. No? Una po sa lahat sa ating mga kababayan na naapektuhan itong mga nakaraang kalamidad, no? Lalong-lalo na pa doon sa iba na hindi nakatanggap po o nakakatanggap ng tulong. Inuulit ko po na ang tulong po na naibibigay ng Department of Agriculture ay nandito po tayo sa rehabilitation, no? Yung mga pwede na makapagtanim, nandyan po ang ating mga binhi, ang ating mga ilang production inputs na kailangan at mga kagamitan para makabalik po uli kayo sa inyong pagtatanim. Doon po sa financial side, nabanggit ko nga po kanina yung ibang mga loan programs namin at yung ibang assistance. Kailangan po tayong magpalista, no? At yun po ang inaano namin, pinopromesa naman namin na mabalidate po agad ang itong mga kayo po na mga naapektuhan para po ma-avail na ninyo yung tinatawag natin na assistance. Pangalawa po, dun po sa mga reports na ating mga kababayan na nananamantala sa ating mga magsasaka, ito po ang ating panawagan, lalo na sa ating mga kababayan. Una, sa kabuuan, sana po tangkilikin natin ang ating mga magsasaka at mga mangingisdang Pilipino. Kung pwede po, wag po tayong bumili ng yung mga imported na mga produkto sa agrikultura, no? Kasi po itong paraan para makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Doon po sa mga reports na may mga nananamantala o masyadong mababa, inihikayat ko po kayo, ang publiko rin po, no, na i-report po sa amin at inuulit ko po, ibabalidate po natin yan. Kasi po, kailangan din po nating balansehin, no. Yung iba po kasi talaga na nakikita naman natin, maintindihan po siguro natin na talagang naapektuhan sila, nababad sila, at yung palay nila hindi na po talaga din pwede natin sabihin makain dahil kung igigiling man po ay madudurog na o talagang nababad na sa tubig, ay maintindihan po siguro natin na ito kung mabibili man ay talaga siguro pong mababa na.
Pero yung iba po na maayos pa, na i-secure at sinasabing mababa ang pagbili, lalo po yun ang binabalidate natin sa pakikipagtulungan din ng ating local government units. Kasi pwede nating sabihin na ito po ay may mga nananamantala na, at siguro po ihahanay natin sa ibang ahensya ng gobyerno, no, na pwedeng magpataw ng karapatang parusa sa ating mga kababayan. Okay, mga kasambahay, we express appreciation for finding time again with us. ASEC Unicols Manalo, Assistant Secretary for Operations po ng Department of Agriculture. Maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat din po, Miss Annie, at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Isang magnitude 6.7 na lindol ang yumanig sa Cebu kagabi na nagdulot ng pinsala sa ilang gusali at kalsada. Nagdulot ng paglikas ng ilang mga residente maging ng ilang pasyente at staff ng ospital. Si Alan Manansala, humahataw. Niyanig ng malakas na lindol ang lalawigan ng Cebu. Ayon sa PHIVOLCS, tumama ang magnitude 6.7 na lindol alas 9:59 kagabi Setyembre 30. Naitala ang sentro nito sa layong 17 kilometrong hilagang silangan ng Bogo City, Cebu, may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang intensity 6 sa Cebu City at Villaba, Leyte, habang intensity 3 sa San Fernando, Cebu at intensity 2 sa Lawang, Northern Samar. Sa ilang social media post, makikita ang kuhang video ng ilang netizen sa malakas na lindol. Sa kuhang video ni Jay Antipala, makikita ang masayang panonood nito ng basketball sa loob ng Nabal Gym nang biglang nagkagulo ang mga tao dahil sa malakas na lindol. Sa isang kuha na video ni Jay Medrazo Nedruda, makikita kung papaano nagkagulo ang mga tao sa loob ng gym. Bumitak na kalsada naman ang makikita sa videong kuha ni Milo Jen Garlet Lerio sa Bogo City. Nagiba naman ang Santa Rosa de Lima Church sa Daan Bantayan, Cebu. Agad namang inilikas pansamantala ang mga pasyente at medical staff ng Cebu City Medical Center. Ayon kay Cebu Governor Pam Baricuatro, may koordinasyon ng ginagawa ang provincial government sa mga local executive para sa pagmomonitor sa mga apektadong residente, gayon din sa mga pinsalang naidulot ng lindol. I have instructed our teams on the ground to assess the situation, and we are now coordinating with the mayors and DRRM officers. Let's keep each other safe. Mag-amping tantanan. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Diniklara ng pamahalang lokal ng State of Calamity o ang State of Calamity sa bayan ng San Remigio, Cebu. Ito'y matapos ang naitalang 6.7 na magnitude na lindol na nagdulot ng malawakang pagkasira ng ilang establishmento. Ayon kay Municipal Mayor Mariano R. Martinez, kasunod ng emergency session ng ika-28 Sangguniang Bayan, pinormalisa ang pagdedeklara ng state of calamity upang mabilis na maipatupad ang mga agarang hakbang sa pagtugon sa kalamidad. Kabilang dito ang pagmamamobilize ng resources, pagbibigay ng tulong sa mga apektadong komunidad at pagpapatupad ng mga kailanganing panukala upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Nagpaabot din ng panawagan ang local government unit sa publiko na manatiling mapagmatyag at makiisa sa mga otoridad sa gitna ng nararanasang disaster situation. Hataw Balita ngayon! Naglunsad naman ng rescue at relief efforts ang provincial government ng Cebu matapos ng 6.7 magnitude na lindol na yumanig sa Bogo City kagabi. Kasabay nito, sinimulan na rin ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA sa mga apektadong lugar. Si Iris Madelo, humahataw live. Iris, kumusta na ngayon ang sitwasyon dyan sa Cebu? Base sa inyong obserbasyon, matindi ba ang naging pinsala ng lindol? Iris?
Yes, Ma'am Ani. Alas 9:59 kagabi, September 30, tumama ang lindol na may lakas na 6.7 magnitude sa layong 17 kilometro, hilagang silangan ng Bugo City, Cebu. Ayon sa PHIVOLCS, intensity 6 ang naramdaman sa Bugo City na nagdulot ng takot sa mga residente at pansamantalang pagkawala ng kuryente sa ilang barangay. Sa mga karatig bayan ng San Remigio at Medellin, umabot sa intensity 5 ang lindol, habang intensity 4 naman sa Daan Bantayan at ilang bahagi ng Hilagang Cebu. Nagdulot ito ng mga bitak sa ilang gusali at kalsada, pati pagbagsak ng mga gamit sa kahabahayan. Nitagak ang kwan kay may burn out naman to. O before pa burn out, pagsiga, kung ito pagkatagakan na, anong may gubang atin. Kaya, pag umana to niya, pag unong sa linog, ito dali, rescue rin yun. Makuhan labo nga, nagtinokmuray ba kay di, naging makuhan, pero ang ubay mga tinda, nang hayabo, kay kung sa sige, tukmuntok mo, tagan, kaya trabaho dyan ganyan nga gyanan man kay, once nga magtapok na yung tao, magunong-hunong rabaw dyan kay mamalit. Mga linog na, inuhinay, zero dahil kay mga pamilya, kay panguli. Mga importante nila. Nanghilak na mga uban, kay tunguran na, Patuloy naman namang inaalam ng lokal na pamahalaan at mga otoridad ang lawak ng pinsala. Wala namang banta ng tsunami ayon sa PHIVOLCS, pero pinapayuhan ang publiko na maging alerto sa mga posibleng aftershocks. Agad na nagpadala ng rescue teams ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu, katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Nakastandby na rin ang mga medical team, fire volunteers at emergency response unit para magbigay ng tulong at magsagawa ng clearing operations. Mga igsuon, we have already coordinated with the now DRRM to check if the roads are passable. Sila man ang pinakaduol, then we will head to Bugo kung passable ang mga roads. So after this, the team will we will go to Danao. Kay adto mi dito mag-start mi dito og kanang emergency command center. Karon ato nang na-coordinate nga makadala ta dito upat ka dump trucks ug duha ka boom trucks. And the DOH also is on their way. Sinimula na rin ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA para malaman ang lawak ng pinsala at mga kailangang agad na tugunan sa mga naapektuhang bayan at lungsod. Ayon kay CB Governor Pam Bariccuatro, nakahanda ang probinsya para sa relief distribution, evacuation support at search and rescue operations kung kakailanganin. Samantala, 1:30 ng madaling araw kanina, nakastandby na rin ang Task Force Lapu-Lapu City, Tabang Northern Cebu, matapos ipag-utos ni Mayor Cindy King Chan ang posibleng deployment nito sa Bugo City para tumulong sa mga biktima ng lindol. Naghihintay na lamang sila ng pinal na utos mula sa PDRRMO at RDRRMC bago tumungo sa lugar. Bitbit nito ang mabibigat na rescue equipment para sa search, rescue at retrieval operations. Ambulance, medical crew at mass casualty incident supplies, logistics supports para sa water supply operations at 17 personnel kasama ang support at logistics team na kayang mag-operate ng ilang araw sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang assessment ng mga otoridad at inaasahan ang mas detalyadong ulat tungkol sa pinsala at mga susunod na hakbang ng pamahalaan matapos ang lindol. Mula dito sa Cebu, Irish Madelo, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat. Iris Madelo, nag-uulat ng live mula po dyan sa Cebu City. Hataw Balita ngayon. Samantala, isang minor phreatomagmatic eruption ang naitala naman sa main crater ng Taal Volcano Island kaninang alas 2:02 ng madaling araw, October 1, 2025, ayon sa Taal Volcano Observatory at Main Crater Observation Station, nakuna ng thermal at IP camera ang pagsabog na naglabas ng abo at usok na umabot naman hanggang sa 2,500 metro ang taas at napadpad patungong Hilagang Kanluran. Sa kabila nito, alert level 1 pa rin ang nakataas sa Taal Volcano. Ibig sabihin,
nananatiling nasa ilalim ng abnormal condition ang bulkan at maaari pa rin magkaroon ng biglaang steam-driven o phreatomatic eruptions. Pinapayuhan ng PHIVOLCS ang publiko na maigpit na ipagbawal ang pagpasok sa loob ng Taal Volcano Island, permanent danger zone, lalo na sa mga paligid ng main crater. Hataw Balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang aming iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Hebrew 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Adet. Ayan. Yan po ang mahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-1 sa buwan ng Oktubre, 2025. Sa ngala ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colobong, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.